Mga tol, inihahanda na ng gobyerno ng Taiwan maging ang kanilang mga mamamayan sa posibleng pagsakop ng China sa kanilang bansa. Dahil nga ang sinasabi ng China, pag-aari nila ang Taiwan. Ngayon mga kapatid, mapapanood natin kung ano ang ginagawang paghahanda ng Taiwan at yan ay pwede nating gayahin. No? Sana makita ng gobyerno natin mga tol yung ginagawang paghahanda ng China, hindi lang ng gobyerno at ng mga sundalo nila, kundi maging yung kanilang mga mamamayan, inihahanda nila mentally, emotionally mga tol. Kasi nga, tila ba hindi na talaga mapipigilan, sabi nga, inevitably, ang Taiwan ay kailangan mapasakamay daw ng China by the year 2027, which is sobrang lapit na kung kukumpara natin sa panahon natin ngayon. Nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2025. Next year 2026 na mga tol, at patuloy ang paglala ng mga war drills na ginagawa ng magkabilang bansa mga tol. Maging ng ibang mga bansa, no, pinaghahandaan nila ang posibleng pagsisimula ng tinatawag nating WW3. Again, mga tol, inuulit ko sa inyo, walang may gusto, hindi natin gusto mangyari ito. Pero ito yung mga balita ngayon. At kailangan nating malaman, kailangan tayo maging aware para hindi tayo nagugulat at ngayon pa lang nakikita na natin kung ano yung mga posibleng mangyari sa hinaharap at para maging handa rin ang bawat isa sa atin. Okay, so etong balitang panonoorin natin mula rito sa WION. China's stern warning, Taiwan is ours, sabing ganun ng China. No? Sabi rito, Taiwan is in a war mode, simulating a potential Chinese invasion in one of its largest drills ever, held this week. This has triggered strong reactions from China. No, panoorin natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. In other news, Taiwan Himayin natin to para makita rin ninyo kung ano yung mga dapat ding ginagawa sana ng Pilipinas. is in a war mode, simulating a potential Chinese invasion in one of its largest drills ever held this week. So rito sinisimulate na mga tol, o kumbaga inilalagay ng Taiwan yung sarili nila sa kunwaring gera at nagsisimula na silang sakupin ng China kung ano yung mga gagawin nila. No, pati yung mga mamamayan nila involved dito. And the signs are ominous to say the least, something which has also triggered reactions from China. Our next story telling you more. So nag-react ang China dito sa ginagawang paghahanda ng Taiwan. Yan makikita nyo buong syudad mga tol, pati yung mga mamamayan nila kasali dito sa drill na to. Yan kung saan sila tatakbo, kung saan sila pupunta. Emotionally prepared, no? Mentally prepared. Yun ang gustong mangyari ng Taiwan government. Raid sirens blaring across Taipei's skies. Lang yan, gawin mo rito sa Pilipinas yan. Makikita mo mga tao magsisilabas palalo para magwelga. Shut down. Ayaw makipagkaisa Put on standstill, roads deserted and residents staying indoors. These are scenes from modern-day Taiwan. Modern day Taiwan. Kaya makikita mo iba rin yung sa kanila Iba yung level na ng Taiwan, no? Hindi sila third world country. Although maliit na bansa lang ito, isla nga to di ba? Self-governed island mga tol. Pero makikita mo iba yung sa kanila. Iba yung antas ng kanilang bansa, Which seems to be under siege, when in fact it is preparing for a Chinese attack. Naghahanda sila sa Chinese attack. Except this isn't a real war, but a rehearsed one at Rehearsal. that. What is just a routine annual drill in Taiwan is bigger and better this year.
with civilians equally involved in war preparations, alongside military personnel. Diba? Pati civilian involved din dito sa mga ano na to, rehearsal na to. Close to 7 million people in central Taipei alone are undergoing rigorous trainings to seek shelter. Biruin mo, buong city, di ba? In schools, apartment buildings, parking garages, wherever they get cover. 现在社会这么乱， The society is so messy now. There are a lot of unpredictable situations, so it is actually necessary to be as well prepared as possible. Kita mo yon? Kaya daw talaga kinakailangan na maging prepared ka as possible, sabing ganon. Yung mga mamamayan nila nauunawaan yung mga ganito kasi nga, syempre nababalitaan din nila yan at nahaharap din naman talaga yung kanilang bansa sa tinatawag nga na posibleng Chinese invasion. So yung mga mamamayan nila mga tol, inihahanda na ng kanilang government para sa mga ganitong senaryo. Imbis na yung mga mamamayan nila makipagtalo pa sa kanilang gobyerno, magsagawa pa ng mga rally, manggulo pa, di ba? Nakikipagkaisa na lang sila. Everyone should cooperate as much as possible. Everyone should cooperate as much as possible. Sana ganun din tayo rito, no? Hindi yung merong Maka Duterte, merong Maka Marcos, merong Maka Dilawan na lahat nagkokontrahan para sa kanilang personal agenda, di ba? At least we know what to do when crises happen. At least alam nila kung anong gagawin nila kung sakasakaling dumating yung ganitong mga pangyayari. Cooperate as much as possible. At least we know what to do when crises happen, that we are mentally prepared. Of course, we hope for world peace, and such things would never happen. But knowing how to act if they do, drills like this would be beneficial for us. Diba? Sabing ganon mga kapatid, umaasa pa rin sila na wag mangyari. Diba? Sana wag mangyari. Sana hindi mangyari yung mga ganyang gera, pero mabuti daw para sa kanila yung mga ganitong drills para at least alam nila kung ano ang kanilang gagawin kung sakasakaling dumating yung ganitong senaryo o ganitong sitwasyon. Kamusta naman tayo mga tol? Diba? Meron tayong dalawang uri ng tao dito sa ating bansa. Yung mga pabor sa ginagawa ng ating gobyerno na pakikipaglaban para sa ating karapatan sa dagat. Meron din namang gusto ng isuko. Dagat lang yan. Kesa namang girahin tayo ng China. Dagat lang yan. Hayaan na lang natin yan. Diba? May mga ganon mga tol. Diba? Hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaisa dito sa Pilipinas. Kaya kung sakasakaling biglang pumutok ang gera dyan at tayo idinamay mga tol ng China, na wag naman din sana mangyari mga tol ha. Pero if ever mangyari, anong gagawin natin? Kanya-kanya na lang tayo mga tol, no? Kanya-kanya na lang, no? Taiwan's approach is straight. Better be safe and prepared than sorry. Better prepared than sorry, sabing ganon. With the Taiwan vice president saying that it doesn't see conflict with China. Taiwanese people are peace-loving and among the friendliest and most generous in the world. We do not seek conflict. We will not provoke confrontation. Ang totoo, ang gusto lang din naman kasi mangyari ng Taiwan is maging separate nga naman talaga sila. No? Hayaan na sila sana ng China. Yun ang gusto nila mangyari, maging self-governed country na sila mga tol, yung island na yan. Pero nasa China pa rin talaga kung papayagan nila at kung tatanggapin nila itong pagnanais ng Taiwan. Ang problema mga tol, China ayaw pa rin nila pumayag. Ang gusto nila makuha nila itong Taiwan sa kahit na anong paraan. And as President Lai indicated in his inaugural speech, we have urged the PRC to dialogue with the democratically elected government of Taiwan with parity and respect. But China isn't visibly pleased with the developments. Hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ng Taiwan. Hindi sila napi-please sa ginagawa ng Taiwan. Sabi nga nito, China's stern warning, Taiwan is ours.
with the Chinese Foreign Ministry saying that Taiwan is part of China, no matter what the island's ruling Democratic Progressive Party says or does. Well, naiintindihan din naman natin ang China sa part nila mga tol. Kasi for example, dito sa Pilipinas, gustong humiwalay halimbawa ng Mindanao. Siyempre, hindi rin naman papayagan ng gobyerno yan, di ba? Hindi rin papayagan. Di, ang Mindanao is part ng Pilipinas. Hindi yan pwedeng humiwalay. Di ba? O, di, naiunawaan din natin yung gustong mangyari ng China. Taiwan is part of Chinese territory. The Taiwan question is purely an internal affair of China, and how to resolve it is a matter for the Chinese people. The greatest threat to peace across the Taiwan Strait is the Taiwan independent separatist forces and those behind them. At dahil nga sa ganitong naratibo ng China is talagang alam nating darating ang panahon na magsasalpukan itong dalawang to dahil nga magkaiba sila ng gusto eh. Ang gusto ng Taiwan is maging separate na nga sila. Ang gusto ng China is makuha nila ulit ang Taiwan. So talagang magsasalpukan to. The Taiwan Strait is the Taiwan independent separatist forces and those behind them, the external forces that condone and support them. With this, China sends a clear and chilling message that it will continue to uphold the One China principle. Beijing's escalating pressure on Taiwan in recent years, signaling a shadow war waiting to turn into a real one. It's a matter of not if, but when. Bureau Report. Diba? Hindi na tinatanong dito kung mangyayari nga ba o hindi. Ang tanong narito kailan mangyayari, no? Kasi sigurado nang mangyayari yan mga tol, di ba? Ngayon anong kinalaman ng Pilipinas diyan? Syempre meron tayong mga OFW na nagtatrabaho diyan, di ba? At yan ay ililiga syempre ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating mga kasundaluhan. Ngayon mga tol, magiging involved ang Pilipinas dahil nga sa mga kaguluhan na yan, wag naman sana tayong idamay ng China. Hindi yung tipong habang nagre-rescue tayo ng ating mga kababayan dyan, bigla na lang titirahin yung mga barko natin, di ba? Patatamaan nila. Yari, damay na rin tayo doon mga tol. Parang ginigera na rin nila tayo doon. Isa pa sa pwedeng maging senaryo mga tol. Kapag halimbawa nakialam ang Amerika dyan, pumunta Amerika dyan at pati sila ibinakbakan ng Taiwan, syempre pwede silang humingi ng resback sa kanilang mga allies. Diba? Halimbawa, Japan, Pilipinas, Korea, yan yung mga allies nila dyan mga tol eh. Paano pag biglang nag-invoke ng Mutual Defense Treaty ang Amerika sa Pilipinas? Matatanggihan ba natin yan? Yan ang mga katanungan mga tol. Bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.